Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. We are here to show excerpts from the Senate Committee on Women and Children hearing chaired by Senator Risa Hontiveros held last January 23, 2024 regarding the alleged offenses of Apollo C. Quiboloy. We should always be reminded that in a civilized society like here in the Philippines, everyone is presumed innocent until proven otherwise in the proper courts of law. This video is for information dissemination. The pastorals. nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JLC. Ang paaral ang pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang sinabi nila na kami ay scholar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kibuloy. So para lang makuha ulit yung confirmation nyo, dahil paulit-ulit nyo ring sinabi dito sa salaysay, nabanggit mo na, minor de edad ka, no? Nung simulan kang abusuhin ni Kibuloy. Tama po ba iyon? Opo, tama po. Okay. At sa iyong pagkakaalam, may iba ka pa pang nakasama na minor de edad na close-in pastoral. Ibig pong sabihin, yung pinagsasamantalahan din silang mga minor de edad ni Kibuloy. Opo, meron din. Sa iyong pag-estima, Amanda, mga ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yun, or kasama ang outer circle ng pastoral. Kasi may dalawa pong klase ng pastoral. Inner circle at outer circle. So yung inner circle na pastoral, yun yung
whether menor de edad o hindi menor de edad, pinagsasamantalahan ni Kibuloy. Opo. Yan po ang inner circle. Yun. And then yung outer circle, yun po yung bumubuo ng kabuoang 200. Yung outer circle po, yun yung susunod na maging inner circle. I see. Ano yun? Parang tinetrain pa sila, hinahanda pa sila. Parang ganun po. Okay. Ano po ba yung mga sinabi nila? Halimbawa, itong paulit-ulit ko ling narinig na pangalan na si Jacqueline Roy. Binanggit din si Elias Sofia, Jacqueline Roy. Ano po yung privileges na sinasabi nila sa pagiging pastoral? May mga perks ba yan? May special treatment ba? At kaya ko po itinatanong, Miss Amanda, kasi gusto ko lang ikumpara yung pagtrato dun sa ibang mga regular members na nagpapagod naman na maglimos, no, sa mainit na kalsada. So, pero sa pastoral, ano yung special treatment kunyari na ipinapangako? Pag napabilang ka po sa tinatawag na pastoral, pwede ka pong makapag-aral, makakain ng masasarap na pagkain. Yung tirahan po namin doon, aircon, yung shower namin, may heater. Tapos napapasama din po kami sa dinner or lunch ni Kibuloy, kasama ng ibang close-in. Ganun po. At lahat din ba ng mga close-in pastoral na pinapangakuan ng ganitong mga privileges, lahat ba sila, lahat ba kayo noon kasama din dun sa choir? Opo, kasama po kami. Paano kung hindi marunong kumanta? Design lang po yung iba sa likod. Okay, so basta... Hindi naman po lahat may hawak ng mic. Yun po. At ito nga, mabalikan natin yung narinig ko sa inyo, narinig ko kay Elias Sofia na pangalan. Sino naman yung Jacqueline Roy na yan o Ate Jack na yan na binanggit sa video at banggit nyo rin sa inyong salaysay? Siya po yung ate-ate namin na bridge po namin bago kami mag-report kay Kibuloy po. So siya yung nagtutulay sa inyo Opo. patungo sa pagiging close-in pastoral. Tapos may mga instruction po siya na magdasal po muna kami bago namin iharap yung sarili namin kay Kibuloy. Pero ate-ate ang trato nyo sa kanya. Opo. Kasi tawag din ni Elias Sofia sa kanya, Ate Jack. Opo. Okay. Miss Amanda, napanood nyo rin naman kasama nating lahat yung videos ng mga Ukrainians, sina Elias Sofia at saka Elias Nina. Hindi naalala ka ba nung nandun ka pa rin dun sa kingdom na may mga Ukrainian nga na nandoon? Meron na po. Meron na. na. Okay. Okay po. At this point, Miss Amanda, may ipapakita po akong video. Panoorin po natin. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutukulan dito sa video na ito, Miss Amanda? Tinawag kayong pobre, prostitute. Ganito ba yung kanilang pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Sa mga pastoral na tumitiwalag.
At ikaw ba mismo ang pinatutungkulan niya sa video na yan? Opo. At ginantihan ka nga ba ni Kibuloy? Nag-file ba ng kaso laban sa'yo? O yung ibang mga miyembro ng pamilya mo, mayroon bang ginawa rin sa kanila? Opo, at pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Kinasuhan ka ng cyber libel? Opo. Okay. Tapos sa family ko naman po, marami pong nangaharas through messenger po. Chinachat po kami ng mga members, tapos sinasabihan po kami ng yawa, tapos blasphemer po. Alam ko yung salitang yawa, napakasakit na mura yon, no? Sa lengguaheng Bisaya. Ano yung huling sinabi niyo? Blasphemer. Blasphemer. So kayo na nga itong inabuso, kayo pa yung inaabuso ngayon, at kayo pa yung kinasuhan, Opo. cyber libel, at hinaharas pa sa social media. Alright. Ayon sa salaysay ng mga biktima na tumestigo laban kay Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Committee on Women and Children sa Senado na pinamumunuan ni Senator Riza Hontiveros, ang pastoral ay may dalawang klase, isang inner circle at outer circle pastoral. Ang mga nasa inner circle pastoral sa Quezon Ministry ay ang mga dimumano ang mga inaabuso na pawang mga menor de edad. Ayon pa sa binanggit ni alias Amanda, mayroong mahigit kumulang 200 na mga pastoral na nakatira sa Quez compound sa Davao. Ang mga nasa outer circle na pastoral naman ay ang mga miyembro na inihahanda para mapabilang sa inner circle pastoral. Ang ilang mga pabuya sa mga pastoral ay ang pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral, makakain ng masasarap na pagkain, makatira sa air-conditioned na tirahan at makasalo si Kibuloy sa hapagkainan. Ano po ang masasabi niyo rito? Pakitala lamang po sa comment section. Pinapaalala po namin na sino man ay hindi matatawag na guilty sa anumang krimen hanggang hindi nalilitis ng hukuman. Maraming salamat po.